Okay, magandang gabi sa inyo mga kapatid, mga kapamilya, at mga kaibigan na nandyan ngayon sa ating live ng FB. Muli po ako bumabati ng isang maligayang kalahating sanlinggo na po. At tayo po ay magsisimula na sa ating midweek meeting. Pakihanda na rin po ang inyong mga prayer requests. Prayer request po upang isama natin sa ating dalangin. Okay, bago tayo magsimula ay tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo dahilan sa mga pag-iigad ko sa amin sa buong kalahating sanlinggo na kami po ay inyong pinagkatiwalaan, pinahiram ng mga bagay-bagay, lalo na po ang buhay at lakas. Salamat po sa pagmamahal na pinaparamdam niyo sa amin. Salamat po sa lahat ng pagkakataon na pinakakita niyo sa amin na kami po ay muling nagigising sa umaga at kami po ay laging pinapatnubayan ng inyong mga banal na anghel. Patawarin din sana niyo po kami sa aming mga kasalanan na nagawa, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga hindi sinasadyang kasalanan na hinihingi po kami ng tawad. Sana po sa gabing ito na aming pagpupulong ay gabayan po kami ng inyong banal na Espiritu upang ang lahat po namin ang tatalakayin, ang lahat po namin pag-uusapan, ang lahat po namin mapakikinggan ay maging kaayon sa inyong banal na kalooban. Kaya patnubayan naman kami ng inyong banal na Espiritu at samahan kami ng inyong mga banal na anghel. At ang lahat po ay hinihiling namin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Muli po ay happy Sabbath, happy midweek pala sa inyo. Happy midweek sa lahat ng mga nanonood at nandiyan na tumatangkilik sa ating patuloy na programa. Ano po? Ayan, si Brother Arnel ay nandito na at happy midweek sa iyo, bro. At tayo po ay magsisimula na sa ating tatalakayan. Sandali lang po ito, maigsi lang at tayo ay maganda ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago natin pasimulan ito ay makakarinig muna tayo ng tanging bilang buhat sa ating mga kapatid.
Muli po, magandang gabi sa inyo mga kapatid at mga kaibigan, mga kasama. Yung napanood niyo pong special number, yun po ay kinunan ko nung kami ay nasa Hong Kong way back June 2014. Ano po? Yun pong lahat na yun ay mga Chinese, ano po, Hong Kong national. Nung kami po ay nagsimba doon sa Hong Kong at nakakatawa yung mga Chinese na yun, tanyo kung umawit sila ay masiglang masigla at sila ay sumasamba sa tunay na Diyos. Kasi karamihan naman po sa mga Chinese, hindi naman po lahat ay kadalasan ay Buddhist, pero sila ay sumasamba sa tunay na Diyos. Muli, happy midweek sa inyo. Muli po ay binibiling ko lang sa inyo na sana po ito ipakishare nyo ano po, para mapakinabangan ito ng ating mga kaibigan, na mga kaibigan nyo rin, na tayo po ay makapag-share para sa kanila at ito'y bahagi ng inyong pakikibahagi sa salita ng Diyos. Ano po? Maganda itong pag-uusapan natin. Okay, yung mga prayer request niyo po ay pakihanda na po at tayo ay mananalangin mamaya. Pakilista lang yung mga yung mga prayer request diyan at para panalangin natin mamaya. Ano po? Yung mga nakaraan nating pag-uusap, yung tungkol kay Noah o sa pamilya ni Noe, ay ginunaw ng Diyos ang mundo. Pero patay lahat ng tao. Ano po? Lahat kasi ay umabuso. Sumama. Napakasama. Ngayon, nagkaroon na naman pala ng paggunaw. Pero hindi na sa pamamagitan ng tubig dahil pinangako ng Diyos ang tanda ay yung rainbow o yung baghari na hindi na muling gugunawin ng mundo sa pamamagitan ng baha. Pero ano itong nakikita nyo sa inyong mga screen? Yan po itatalakayan natin ngayong gabi. Ano po? Ang ating pag-uusapan ngayon ay matatagpuan sa Biblia, sa libro ng Genesis 18:20 hanggang 33. Ano po? So, simulan na natin. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Abraham, maraming tao ang dumadaing doon sa Sodoma at Gomora dahil sobrang sama na ng lugar na iyon. Kaya pupunta ako roon para malaman kung totoo o hindi ang mga daing ng mga tao roon. Kung titignan nyo itong sinabi ng Panginoon na to, siya po ay Diyos ng patas na labanan. May karapatan tayong mamili o hindi. Hindi niya tayo dinidiktahan pero meron siyang opera na po. Yaan po ay ang Sodoma at Gomora ay masyado na ang talamak na kasamaan ng ginagawa ng mga tao. Nandoon po ang kanilang pakikiapid, pangangalunya, pagnanakaw, pagpatay, paggawa na ng mga Diyos-Diyosan at kung ano-ano pa. At ang masakit, nagsawa na sila sa lalaki at babae. Ibig sabihin, yung lalaki nagsawa na sa babae, yung babae nagsawa na sa lalaki. Kaya dito, naggalit ang Diyos. Dahil dito, ang ginawa ng Diyos, ang ginawa ng mga tao, ay, ang sabi ay, gustong tikman ang lalaki at babae sa babae. Isang karumal-dumal sa paningin ng Panginoon. Ano po? At dito, ang sabi, sa 22, lumakad agad ang dalawang lalaki papuntang Sodoma, pero nagpaiwan ang Panginoon kay Abraham. Lumapit si Abraham sa Panginoon at nagtanong, lilipulin niyo po ba ang matuwid? Ang mga matuwid kasama ng mga makasalanan. Medyo naibaba ko po yung Tinatanong niya ang Panginoon kasi yung dalawang lalaki po, yung dalawang anghel. Anghel po yon na pumunta na roon sa siyudad ng Sodoma. Nagpaiwan ng Panginoon. Tatlo po silang lumakad. Pero ang Panginoon nagpaiwan kay Abraham. Si Abraham po ay ang the father of faith. Ngayon, ito po yung susunod. Kung mayroon po kayang 50 matuwid sa lungsod na iyan, lilipulin niyo pa rin ba ang buong lungsod? Tinanong ni Abraham yan sa Panginoon. Kasi pag nilipol, talagang ubos. Ubos talaga. At doon,
tinatanong ni Abraham ang Panginoon, kung meron siya kung ang Panginoon meron 50 banal doon sa lugar na yon, ay kung gugunawin pa ba ang Sodoma? Ang lungsod, kung meron 50 matuwid, ang sagot ay, hindi kapanipaniwala na lilipulin nyo ang matuwid kasama ng mga makasalanan. Hindi po maaring pare-pareho ang pakikitungo nyo sa kanila. Kayo po na humahatol sa buong mundo. Hindi po ba't dapat gawin ninyo kung ano ang tama? Ibig sabihin, naniniwala si Abraham na hindi matitiis ng Panginoon Diyos na patayin pati ang mga mabubuti. Dahil lang kasama sila doon sa lugar ng masasama, yung Sodoma nga. So tinatanong ni Abraham, nililinaw niya. Ang sabi sa 26, sumagot ang Panginoon, kung may makita akong 50 matuwid sa Sodoma, Sodom po yan sa English, Sodom, sa Tagalog ay Sodoma, hindi ko lilipulin ang buong lungsod alang-alang sa kanila. So kung meron po 50 banal doon sa lugar na yon, hindi pagpapatuloy yung paggunaw. Muli nagsalita si Abraham, O Panginoon, patawarin niyo po akong maglalakas loob na makipag-usap sa inyo. Tao lang po ako at wala akong katuwiran na magsabi nito sa inyo. Nahihiya si Abraham. Alam niya kasi na ang Panginoon ay Diyos ng mga matuwid. Diyos ng kagalang-galang. Kaya nahihiya siya magtanong, kaya nagpapasintabi siya. Ngayon, ang sabi ni Abraham, pero kung mayroon po kayang 45 o 45 na matuwid, lilipulin niyo po rin ba ang buong lungsod dahil po ito sa kulang ng 5? Kasi una sinabi niya 50, ngayon 45 na lang. Sumagot ang Panginoon, kung may makita akong 45 o 45 o 45 matuwid, hindi ko lilipulin ang lungsod. Alang-alang doon sa 45, 45 na masunurin sa Diyos na mga banal, hindi niya ito lilipulin. Muling nagsalita si Abraham. Kung meron pong 40 lang po kaya ang matuwid. Sumagot ang Panginoon, hindi ko lilipulin ang lungsod. Alang-alang lamang sa 40 matuwid. Sa 40 masunurin sa Diyos o 40 banal. Mahal talaga ng Diyos ang mga tagasunod niya o ang sumusunod sa kanyang utos. Sabi sa 30, muling nagsalita si Abraham. Huwag po sana kayong magagalit sa akin. Nahihiya na si Abraham. Nahihiya na magtanong. Pero gusto niyang malaman kasi merong mga tao ron na banal sa lugar na yon. Dahil magtatanong pa po ako, nag-i-excuse siya. Humihingi siya ng pahintulot sa Panginoon. Ano po kaya kung may 30 lang na taong matuwid? Sumagot ang Panginoon, hindi ko pa rin lilipulin ang lungsod kung may makita akong 30 tao na matuwid doon sa lungsod. Talagang mahal ng Diyos ang mga banal, ang mga masunurin sa Kanya. Alang-alang bilang sa 30. Imagine natin kung ilan ang population ng Sodom at Gomorrah. Ito po ay siyudad. Maraming tao rito. Libo po talaga. Pero ang tinatanong ni Abraham ay 30 na lang. Muling nagsalita si Abraham, Panginoon, patawarin niyo po ako sa paglalakas ng loob ko na makipag-usap sa inyo. Talagang hiyang-hiya si Abraham. Nagpapasintabi o nag-i-excuse siya. Hindi siya kasi malaman kung ano ang sasabihin sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay Diyos ng katarungan, Diyos na kagalang-galang. Kaya yung iba kung magsalita sa Diyos ay hindi man lang namumupo. Nanalangin ay parang nag-uutos. Ewan ko kung nakarinig na kayo ng panalangin na pagalingin niyo po siya. Hawakan mo po ang kanyang kamay. Walang paki. Walang paggalang. Parang nagkokoman. Ang inuutosan ay makapangyarihan sa lahat. Ako po, marami akong nakikitang ganyan ng mga nanalangin. Hindi ginagalang. Samahan mo po ako sa aking pag-uwi. Yung bang, nanalangin ka, ang Diyos ay maunawain. Pero kailangan may paggalang. May paggalang, di ba? Okay, ito pa.
Ang sabi, muling nagsalita si Abraham, Panginoon, patawarin niyo po ako sa paglalakas loob ko na makipag-usap sa inyo. Ano po kaya kung merong 20 o 20 na lang na taong matuwid? Talagang gustong-gusto ni Abraham na marahil. Gustong-gusto niyang kausap ang Panginoon. Gustong-gusto niya na, ang sabi ay, gustong-gusto niyang magtanong sapagkat ang Panginoon ay talagang Diyos ng maalam sa lahat. Maalam sa lahat. Kaya nagtatanong siyang pilit. Ano? Sumagot ang Panginoon, hindi ko pa rin lilipulin ang lungsod alang-alang sa 20 matuwid. Kita nyo? Sa libo-libong tao sa Sodoma. Thousands. Hindi natin alam kung gaano karaming libo yun. Dahil ito ay siyudad. Ano po? Pero kung may 20 doon sa siyudad na sabihin natin 10,000 ang nakatira doon. 10,000 dahil hindi pa naman ganun karami ang mga tao noon. O sabihin natin 50,000. Pero kung may 20, 20 banal na tumutupad sa utos ng Diyos at may pananampalatayang mataimtim, hindi pa rin lilipulin ng Diyos alang-alang doon sa 20. Saan nagsimula? Sa 50, di ba? Marami yun, 50, isang palagay ko, isang church na yun, no? Isang simbahan na. Naging 45. Naging 40, naging 30, ngayon 20 na lang. Hindi pa rin lilipulin ng Diyos ang Sodoma dahil alang-alang doon sa natitirang banal na yun. Mahal na mahal niya ang mga nagsisusunod sa Kanya. Miski tayo mga kapatid, kapag tayo ay mayroong mga tauhan o sa pamilya natin, sabihin natin wag na sa pamilya dahil ang pamilya nagsusunuran, mga tauhan, kung sila ay masunurin sa atin, halimbawa tayo yung mga boss, kung sila ay masunurin sa atin, kakalingain natin eh. Hindi natin sila pababayaang magutom, bibigyan natin lahat sila ng benefits. Ano? Kaya alang-alang sa 20, sabi, hindi ko lilipulin ang lungsod. Okay. Sa 32, malapit na po tayo matapos. Sandaling-sandali lang po ito. At alam ko na yung iba sa inyo ay galing na sa trabaho, pagod, at may mga iba pang gagawin sa bahay. Marahil yung iba ay magluluto pa. Okay, tuloy natin. Muling nagsalita si Abraham. Panginoon, wag po sana kayong magagalit. Tanyo, nag-i-excuse na naman si Abraham. Huling tanong ko na po ito. Last question na po, Panginoon. Halimbawa po, 10 na lang po ang nakikita niyong matuwid. 10 na lang, ano po? Sumagot ang Panginoon. Hindi ko pa rin lilipulin ang lungsod alang-alang sa 10. Sa mga thousands na nandoon, tens of thousands, hundreds of thousands na nandoon, 10 na lang ang natitirang banal. Hindi pa rin lilipulin ng Panginoon ang lungsod. Kita niyo gano'n niya kamahal? Kaya kung tayo po ay masyadong mapagmahal sa Diyos, tayo ay masunurin sa Diyos. Hindi lang sarili natin na maliligtas, kundi buong sambahayan natin. Ano po? Ganyan ang nangyari. Tuloy natin ang basa. Sa 33, pagkatapos silang mag-usap, umalis ang Panginoon at si Abraham ay umuwi na sa kanila. Umuwi na sila. Bakit? Ba't tinapos ang pag-uusap? Bakit? Alam niyo kung bakit? Wala pong 10 na nandoon. Wala. Wala silang makikitang 10 matuwid doon sa Sodoma at Gomora. Alam ng Panginoon kung anong meron. Di ba sabi niya kanina, titignan ko. Nakita niya. Nakita niya kung ilan lang ang nandoon. Isang pamilya lang po ang nandoon. Nakakaawa ang Sodoma at Gomora. At ang nangyari, itong si Abraham ay naawa sa Sodoma. Sapagkat nakikita nyo sa screen,
Yan pong mga yan lang. Ito po si Lot. Pinsan niya po yan. Pamangkin. O, pamangkin po ni Abraham si Lot. Yan pong lalaki na yan. Si Lot ay may asawa at 2 anak sa iisang tahanan lang. Yan lang po ang nakita ng Panginoon na banal. Yan lang po ang alam ni Abraham na matuwid doon. Kaya hindi na po siya tumawad after 10 dahil wala nang makikita. Ilan lang sila? 4. Kaya ang nangyari, magkakaroon na ng sugo. Nakita niyo yung sinasabi ko kayo na may 2 anghel na papunta sa Sodoma? Ayun na po, papunta na sila para gampanan ang kanilang misyon. Matindi ano po. Hanggang dito lang po ang ating pag-uusapan. Sa darating na Biyernes, yung katuparan ng paggunaw o paglipol ng Sodoma at Gomora. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating prayer request. Nailista mo ba, JR? Okay. May mga humingi po ng panalangin dito. Unang-una po sa lahat ay yung mga kagalingan sa may mga sakit. At yun po, isa pa sa mga kahilingan, si Sister Bell, ang sabi ay good health and guidance po para sa lahat. At pasasalamat sa mga blessings na totoo naman. Araw-araw ay meron tayong blessings na natatanggap na walang sawa niyang pinagkakaloob. Amen. Totoo. Suportado. Kung minsan mareklamo lang ang tao. Pero, pag makikita natin ang guidance, ang health, ang blessings na dumarating sa atin na kung minsan hindi nga natin hinihingi. Kusang dumarating. Salamat po. Salamat sa Panginoon. Ano pa ang prayer request dito? Ay si Christian nanonood. Hello, Christian. At ano pa sabi rito? Ayan, ang sabi ni Sister Letty, pasasalamat po sa ating Heavenly Father sa patuloy na pag-iingat sa ating lahat sa pagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Ang sabi, lahat ng ating pangangailangan. Di ba? Totoo naman, araw-araw nakakakain tayo, nakakapagpahinga tayo. Meron tayong nabibreathe o nalalanghap na sariwang hangin na libre. Ano po? Meron tayong araw na nasisikatan, sumisikat sa atin. Ano po? Yan ang mga biyayang pinagkakaloob ng Panginoon. Happy midweek po kay Sister Rosemary. Sino pa? Si Brother Arnel ay nandito. Okay. Bago tayo magtapos sa ating pag-uusapan ay tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Ama. Dahilan sa mga biyaya at pagpapala na patuloy yung pinagkakaloob sa amin. Sa mga kahilingan po namin na inyong binibigay. At kung minsan po hindi na nga namin hinihingi, pero patuloy pa kayo nagkakaloob sa amin. Mula sa paggising namin sa umaga, ang biyaya ng araw, ang biyaya ng hangin. Ang inyong mga kaloob sa amin na talento. Ang mga pagpapala na hindi na po namin mabilang na kung minsan ito po ay nagiging baliwala na sa amin pangkaraniwan. Pero kung ito i-appreciate namin ay talagang nandyan po kayo na gumagabay sa amin. Sa mga pagpapagaling niyo po sa aming mga karamdaman, Ama. Sa proteksyon ng inyong mga banal na anghel, sa tagubilin ninyo na kami ingatan. Salamat po sa inyo sa mga pagdinig niyo sa aming mga panalangin. Salamat po sa wagas na pagmamahal na pinagkakaloob niyo sa amin. Nawa, Ama, ang mga tao po na nanonood ngayong gabi ay pagpalain nawa po niyo sila. Kasi hanawa po ng inyong banal na espiritu ang kanilang pamumuhay, ang kanilang pamilya. Protektahan nawa po niyo sila, Ama, na sila po ay maiwas sa mga karamdaman. Sa pamamagitan niyo, Ama, kami po ipinapatagubilin niyo sa inyong mga banal na anghel. Salamat po sa mga pagtugon ng inyong sa aming mga panalangin at ang inyong banal na espiritu sumaamin nawa sa aming mga pag-iisip na kami po sinasaway kung kami po nagkakamali. Salamat po, maraming salamat po. At patnubayan nawa po ang bawat sa amin at ang lahat po hinihiling namin pinagpapasalamat sa inyo. Alang-alang po lahat ito sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay. Muli ay happy midweek sa inyo kay Sister Jing. Ayan. Jing Santos and Minette Santos. Happy midweek sa inyo kay Molly. Ayan, nanonood din. At sino pa? Marami pang iba na nandito. At
Ayan, si Bel. Ayan. At yung iba po, ang pakiusap ko lang po, ipakishare nyo ito. Ano po? Sa pagsishare nyo, ay naging kabahagi na kayo sa gawain ng Panginoon. At ayan si Inang, ayun, si Tatang nanonood din. At sino pa? Marami pang iba. At nakikita ko yung bilang dito ng nanonood. Happy midweek po sa inyong lahat. Muli, sa Biyernes ng gabi, ano po? Sa ganito ring oras, alas 7, ay ipagpapatuloy po natin yung ating serye kung paano wawakasan ang Sodoma at Gomora. Ito po ay magiging isang karunungan para sa inyo. Marahil yung iba ay alam lang ang Sodoma at Gomora ay sinunog pero hindi alam ang detalye. Okay, maraming salamat po sa inyo at nawa pagpalain tayong lahat ng Panginoon sa ating pagpapahinga ngayong gabi. Muli, happy midweek sa inyo.